people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy weekend sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. And then, of course, maraming salamat din sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. And then, thank you din syempre sa mga nagko-comments at talaga makasolid na makamama Sam dyan. Maraming salamat. At syempre, dahil solid kayong makamama Sam, may pa-shoutout kayo sa akin. So, shoutout kay Jesusa Gloria. Andiyan din si Yaya Muhammad, Cesar Año Nuevo, si Gibran Verano, Ricardo Jr. Quiñusala, syempre kay Dave Velasquez. Maraming salamat din syempre kay Rosso 2016, Jonaling Corteso. Syempre nandiyan din si Snake Gem, Romolio Capistrano, si Mads Vlog. Maraming salamat kay Louie Paden. And then of course kay Jervin Ligaspi at kay Carlo Magat. Maraming salamat. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin pasalamatan si Games Maluyot, Chibibo, at saka syempre Louie Doares. Maraming salamat. At saka salamat din syempre kay Rosario Balendres. Maraming salamat. Kay Melinda Martinez, and then kay Barbet Elizalde, and kay Majestica Lecha Tres. Maraming salamat. At hindi ko rin makakalimutan pasalamatan, syempre, si Madam Herieta Solidad at saka si Madam Jenalina Paton. At saka, syempre, nandiyan din si Attorney Cornelo Dilag at hindi din natin makakalimutan si Maverick. Maraming salamat. And then, of course, si Ed He, lagi din nakatutok dito sa atin. At saka syempre, si Christine Ann Perez. Ayon. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan si Madam Catherine Kane. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And then, ayon. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ayan nga, sabing ganun Mama Sam, si Alexi Brooks na mamayagpag sa laban niya doon sa Egypt. Ano ang chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko ay bongga. So, gusto ko yung mga pa-styling ni Alexi, ha? In fairness kay Alexi, talaga umaarangkada at talagang panalo ang mga styling niya, yung mga damitan niya. My gosh, naluloka ako dahil ang sexy. O, di ba? So, yun. So, talagang pasabog talaga. Dito pa lang talaga sabi ko, my gosh, nawindang ako ng bonggang-bongga sa mga pa-eksena ni Alexi. At talagang masasabi ko rin naman na pinaghandaan niya talaga to ng bonggang-bongga. So ngayon may botohan na nagaganap dyan sa Miss Eco International. And then ayun, sana wag niyo pong kalimutan iboto si Alexi Brooks, di ba? Maganda din yung mga pambato katulad ng Thailand. Oy, in fairness ha, ang ganda din ng beauty nun. And then, of course, maganda din si Venezuela. Ayan. At saka, syempre, si Indonesia. Diyos ko, nakakaloka. Panalo din ang ganda ni Indonesia. Kaya, tignan natin kung sino ang magwawagi dito. But for sure, lalaban si Miss Philippines. Di ba? So, yun. So, good luck, and ngayon pa lang talaga ay God bless you and more power, Alexi. Sa laban mo syempre dito sa Miss Eco International. Sa sumunod natin chika, syempre Miss Cosmo, excited na daw para sa magaganap na pageant ngayong taon na to dito nga sa Thailand at Vietnam. So talaga daw paghahandaan daw ng todo-todo ng Miss Cosmo organization
ang nalalapit nilang pageant dahil talaga daw sisiguraduhin daw nila na pasabog ang mga mangyayari, o di ba? So, good luck. Good luck. Ayun lang yung masasabi ko. Ang Miss Cosmo naman, nung nakaraang taon, di ba, sabi nila malaki yung entablado. Sobrang laki talaga. Na halos hindi mo lang makita yung kandidata ganito na lang. Charot. Pero, hindi naman makatarungan yung laki ng entablado. So, para sa akin, tama lang yung kasya yung mga kandidata at the same time nakakagalaw ng maayos. And then, tignan natin kung ano yung ipapakita nilang galawan, ganap, di ba, ngayong taon na to. Dahil alam naman natin ang Miss Cosmo ay mainit sa mata ng mga Pinoy, di ba? Kaya good luck sa kanya, di ba? So, yun. So, tignan natin kung sino ang ipapanalo ng Pilipinas para ilaban dito sa Miss Cosmo 2025. So, kung ako tatanungin mo, huwag na tayo magpadala dyan. Charot! So, yun. So, syempre, tuloy ang laban, tuloy ang ligaya. So, ewan ko, bahala kayo kung gusto nyo sumuporta. At para naman sa sumunod na chika, Myrna Isguera, handang-handa na para sa magiging laban niya sa Miss International. Mama Sam, tingin mo, ang gandang binibini kaya ay pumalo ngayon taon na to dito sa Miss International na magaganap nga this coming November? Well, ang masasabi ko ay mas maganda si Myrna kesa kay Angelica Lopez. Charot. So, yun. Hindi ko alam. Pero ako naniniwala kasi ako nung nanalo si Myrna Isguera, sabi ko, I think mukhang popwesto to sa Miss International. Kasi yung beauty kasi ni Myrna, alam mo, may dating, saka alam mo, palaban. Talagang nandoon pa rin yung pagka-Pilipina, di ba? So, parang feeling ko, eksena to ng bonggang-bongga. And then, ayun, I'm so excited kung ano ang magiging ganap ni Myrna Isguera ngayong taon na to dito sa Miss International. At yun yung abangan natin. And then, of course, good luck, di ba? Kasi syempre, hindi natin alam kung ano at paano siya kakabog. But doon ako naniniwala ako na prepared siya. Ganon. So, para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, Infa, may plano daw sumali ng Miss Universe Thailand. Actually, marami na nagsasabi nga na si Infa daw ay baka daw sumali ng Miss Universe Thailand. Pero ang tingin ko, hindi siya sasali. Kasi marami siyang ginagawa ngayon kasi meron pa siyang movie. Ayun yung sabi niya sa akin, may movie siyang ginagawa. And then parang feeling ko, wala na sa kanya yung pageant. Kontento na siya na naging Miss Grand Thailand at saka parang feeling ko kontento na siya sa pagiging first runner-up bilang Miss Grand. At parang feeling ko hindi niya hahanga din na maging Miss Universe pa. Oo. So parang wala na yon kasi parang feeling ko pa-showbiz na talaga siya. Kasi nga, di ba, nag-click yung una niyang movie tapos nakakuha siya ng award. So parang ngayon, focus na talaga siya sa pagiging artista. At magaling si Infa, ha? Magaling umarte, in fairness. At talagang wala naman akong masabi. So eto, wala tayong masasabi. Dahil Michelle Arceo, ready na kayang magbalik after Reina Hispano-Americana. At tingin ninyo, sasali kaya siya ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines? Maraming nagsasabi kasi about Michelle na sabing ganon, gusto nila uling sumali si Michelle sa Miss Grand Philippines. Kung ako tatanungin mo, si Michelle Arceo, doon lumalaban siya ng Reina Hispano-Americana, talaga naman masasabi ko, doon ko na-realize na ay pwede ito sa Miss Grand. Pero kasi, inaasahan ko, noong last year sasali siya, pero buti na lang hindi siya sumali kasi sumali si Jay Opiasa. Diba kasi yun yung balita. Pero ngayon taon na to, tingnan natin kung magbabalik siya. So, syempre, excited tayo dahil iba din talaga ang ganda at ang galing ng Michelle Arceo. Lalo na ngayon, di ba? Titingnan mo yung pictures niya. Ay naku, mukhang pumayat na ang lola mo at mukhang may laban talaga. Kasi kung ganda, ay talagang maganda. Yung nagkita kami dito ni Michelle Arceo, talagang sabi ko ay pwede to sa Miss Grand. Pwede talaga. Kung ikukumpara ko yung nanalong Miss Grand ngayon at kung si Michelle Arceo ang magiging Miss Grand natin, I think kaya niya tong
pantayan. Marami nang napatunayan si Michelle Arceo pagdating sa pageant kasi 'di ba sa Miss Environment nag-first runner-up siya. Tapos dito naman sa Reina Hispano-Americana nag-second runner-up siya. So abangan natin in the future kung sasali nga ba siyang Miss Grand Philippines. Kayo, tingin ninyo kung mag-Miss Grand siya, papatok kaya? So yan ang abangan natin. And then para naman sa sumunod na chika, nako, eto nga, si Catriona Gray ay nililigawan daw ng Cosmo na maging host nila ngayong taon na to. So, ang tanong, Catriona Gray, hindi na ba mag-host sa Miss Universe? So, syempre lahat tayo na medyo parang nagkakaroon tayo ng question mark kasi di ba parang babalik kaya si Catriona Gray sa Miss Universe ngayong taon na to, lalo na sa Thailand gagawin, di ba? Last time dito siya yung kumbaga dito siya nanalo. So I hope na sana makatungtong siya sa entablado ng Miss Universe para maging isang host or commentary host, ganon. So ako para sa akin, I want Catriona Gray na magbalik. Pero hindi ko lang kasi alam ngayon kasi ang hawak ng production ay si Mr. Nawat. So hindi ko alam kung kukunin ba nila itong si Catriona Gray bilang host. Depende yan sa organization, di ba? And then, I hope. And then, ayun, sana makita natin siya sa Miss Universe. Kasi di ba parang ang sarap lang nung feeling kung gagawin siyang host, tapos Miss Universe to, pagkatapos dito siya nanalo, o di ba parang maganda, ang bongga. Kaya lang, ang iniisip ko lang din, eto kasi Miss Cosmo pare. Alam mo yon yung inaano nila si Catriona Gray. Syempre, alam naman natin na irritable ang universe dito sa Cosmo. So, parang feeling ko sana wag magkaroon ng problema between sa mga ganito-ganito. So, sana maisip ni Catriona na gusto niya pa rin ang Miss Universe. Ganon! So, yun, nakakaloka. Anyway, so, abangan natin yan sa November kung si Catriona Gray nga ba ay isa sa mga magiging host nga dito sa Miss Universe 2025. So, naloka ako dyan. Medyo kinakabahan ako. Charot. Pero, eto ang sumunod na chika, Mama Sam. Bakbakang Atisa, Win-Win, Yana. Lumalakas ba ang laban nila para sa corona? Actually, hindi ko alam. Sa totoo lang, syempre frontrunner sila, lagi sila ang nakikita, lagi sila ang napapansin. Kung ako tatanungin mo, si Win-Win, parang ang nakikita ko sa kanya talaga na yung laro niya, pinag-aaralan niya talaga ng maigi. Lagi nandoon yung determination niya sa lahat ng ginagawa niya at talagang alam mo yon, malinis talaga yung trabaho niya. And I hope na sana sa ginagawa niya, mag-payback sa kanya ng bonggang-bongga. Yung alam mo yon, no, maganda yung maging resulta. Sana makuha niya kung ano yung gusto niyang maasam. Ando doon, hinihintay ko kung ano pa yung mga laro nila sa mga susunod na araw, di ba? Kasi itong mga darating na linggo, mayroong mga magaganap na matindi dito sa labanan ng Miss Universe Philippines. Magkakaroon ng national costume, closed-door interview, and then magkakaroon ng preliminary competition. And then, ayun na nga, coronation night na. So, 3 linggo ang hinihintay natin para malaman natin kung sino nga ba ang susunod na kokoronahang Miss Universe Philippines, di ba? So, nakakakaba kung iisipin mo. Si Liana Aduana, ganun din. Makikita mo rin naman yung laro ni Liana Aduana na malinis din naman, pinag-aaralan din naman niya. And then, parang feeling ko talagang hindi rin siya nagpapakabold, di ba? Kung iisipin mo, maganda rin ang laro talaga ng Liana Aduana at wala din naman akong masabi. And ganun din, katulad din ni Winwin Marquez. I hope na sana payback din sa kanya to ng bonggang-bongga. Medyo nakakakaba lang kasi syempre marami nga silang naglalaban-laban at marami din talaga yung mga potential. Pero nandoon ka sa part na talagang gusto mo manalo sila di ba? So, alam ko kanya-kanya kayong mga manok, di ba? Pero tingnan natin kung ano ang magiging resulta. For now, naniniwala naman ako na talagang magaling silang lahat. At naniniwala ako na kahit sino sa kanila pwede naman. Si Winwin, nakikita mo yung determination at talagang magaling at malinis yung laro. Ganon din si Liana Aduana.
Pero kasi syempre nandirito din si Atisa Manalo at nakikita din naman natin yung galawan ni Atisa Manalo na talagang ibinibigay niya rin yung 100%. At medyo nakakakaba kasi syempre ito yung pangalawang pagkakataon na nagbabalik si Atisa. Yung iba sinasabi nila, naku mahina naman ang Atisa Manalo, naku malambya naman. Pero kasi walang makakapagsabi sa atin kung ano nga ba ang tamang galawan talaga. Kasi yes, sa mata natin, maaaring nakukulangan ka, maaaring hindi ka kontento sa nakikita mo sa kanya, hindi mo alam kung ano ang hinahanap ng organization, lalo na nagsalita si Mama Jane nung nakaraan na ang sinasabi niya, as long as possible, sana man lang ngumiti lang kayo at may konting fears at hindi nyo kailangan yung parang tumambling, di ba? So, yun. So, tama lang yung galawan pala na ginagawa ni Atisa Manalo sa mata ng organization ng Miss Universe Philippines. So, doon sa part na yon, nakikita ko na maayos yung laro ni Atisa Manalo. And then, tignan natin kung sa kanya nga ba ibibigay ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Siyempre, kung tayo masusunod, gusto natin. Pero depende kasi, tulad nga na sinabi ko, magaling din ang laro ni Winwin, magaling din ang laro ni Liana Aduana. At depende kung nasa kanila ba talaga ang kokoronahan ngayon ng Miss Universe Philippines. So, yon. So, syempre, abangan natin. Sa ngayon, yung mga ipinapakita nila, ito talaga namang masasabi ko, bongga. Lalo na sa latest nilang pictures, Diyos ko, ang ganda-ganda dyan ni Atisa at ang ganda-ganda ni Winwin. Si Liana Aduana, medyo nakukulangan ako sa styling, sa totoo lang. Yung styling ni Aliana, parang yun at yun at yun at yun at yun. Parang hindi ganong kakabog. Katulad ni Laguna na talagang pasabog, di ba? Kung ako tatanungin mo, syempre, parang mas natutuwa ako sa ipinapakita talaga ni Laguna ngayon. Kasi syempre si Laguna, nakikita mo yung galawan, nakikita mo yung sistema, di ba? Na kung paano niya talaga ipinapalo yung laban. So, kung styling ang pag-uusapan, mas panalo ang styling ni Laguna more than kay Sinuluan Laguna. Pero, kung talino, I think kakabog dyan si Sinuluan. So, yun. So, depende sa mga mangyayari sa gabi ng Coronation Night. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman yan para at least nalaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!